Magandang araw sa inyong lahat. Umpisa pa lang nung story na to, na-curious na talaga kaagad ako. Kaya hindi ko na patatagalin to. Eto na. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magsasalaysay ng pinakamalaking pagkakamali ko, Miss Bella. Ako po si Lisel at ang ikukwento ko sa inyo ay kung paano ko sinaktan ang taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Kung paano ko nagbulag-bulagan sa kanyang sakripisyo noon. At kung paano ko naranasan ang kaparusahan na hanggang sa ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Sino nga bang makakalimot kung ako mismo ang nakulam? Norly! Norly! Anak, nasan ka ba? Ayan Lola, ayan si Mama sa cellphone. Hindi ka pa ba uuwi, Norly? Natatakot ako. Nasan ka na ba? Lola, ayan na nga po si Mama. Nakikita niya po kayo. Norly! Anak! Hindi mo ba ako naririnig? Lisel, ilayo mo na yung cellphone. Hindi ko na kinakayang makitang ganyan si nanay. Ano pa ako, Ma? Araw-araw ko siyang kasama. Araw-araw ko siyang nakikitang ganyan. At lagi kanyang hinahanap. Pasensya na anak ha. Hindi ko na nga alam kung apo pa ba ako o katulong. Anak, huwag mo namang sabihin yan. Bakit hindi? Ang tagal-tagal mo na dyan. Sa tingin mo ba madali sa akin na malayo sa inyong dalawa? Sa tingin mo ba gusto kong nasa ibang bansa ako? Eh bakit hindi ka na lang umuwi? Anak, konting tiis pa. Yan na naman kayo eh. Konti na lang talaga. Ilang taon ko na yang naririnig sa inyo. May nagbabago ba? 3 taon na ang nakalipas nang umalis ang mama kong si Norly papunta ng Canada para magtrabaho bilang caregiver. Sabi niya 2 taon lang siyang mawawala. Mag-iipon lang para makapagpatayo kami ng maliit na tindahan at para hindi na kami mamroblema sa pera. Pero tulad ng maraming pangako, nadagdagan ng kontrata niya. Yung 2 taon, naging 4. Ako naman, kagagraduate ko lang noon ng kolehiyo. Habang ang mga kasabayan ko ay nagsisimula ng magtrabaho, ako naman ay naiwan sa aming lumang bahay sa probinsya. Anak, kanina pa kita tinatawagan ha. May ginagawa nga ako, hindi ba? Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Paano ba dapat? Sa tuwing kakausapin kita, ganyan ka, lagi kang galit sa akin. Nakakainis kasi kayo. Sabi mo, uuwi ka na, konting tiis na lang. Ano, hanggang ngayon? Anak, sayang kasi yung opportunity ko. Tsaka, sagot naman ng employer ko yung panggastos ko rito. Kahit pa, nangako kayo, tapos ganyan? Ano, balak nyo bang patandain na lang ako rito? Sa tingin mo ba, madali sa akin na makita kang tumatanda sa cellphone lang na hindi kita nagagabayan? 21 years old na ako. Yung mga kaibigan ko, may mga trabaho na. May mga pamilya na nga yung iba eh. Tapos ako, nandito pa rin. Kung pwede lang na ako ang mag-alaga kay nanay. Kung pwede lang nahatiin ko yung katawan ko, ginawa ko na. Kasama ko ang lola kong si Ninita. Wala naman sana akong problema kung simpleng pag-aalaga lang ang ginagawa ko. Pero may dementia na si Lola. At habang lumilipas ang panahon, mas lalo itong lumalala. May mga araw na malinaw ang isip niya. Nakikipagkwentuhan siya. Naaalala niya ang lahat. Pero may mga araw din na para siyang ibang tao. Hindi niya alam kung nasan siya at hindi niya ako kilala. Hay! Ganito na lang talagang misyon ko sa buhay. Mag-alaga ng matanda. Apo, hindi ka ba papasok? Lola, kung papasok ako, sino namang maiiwan sa inyo? Kaya nyo ba'y sarili nyo? Ang mama mo, nandyan naman siya, hindi ba? Wala po si Mama rito. Sandali nga lang, huwag kayong gagalaw. Pupunasan ko lang po yung mukha nyo. Ay, malamig. Konti lang naman po. Hindi naman basang-basa to eh. Tama na, malamig na.
Sandali na nga lang. O ayan na. Diyan na nga kayo. Magluluto pa ako ng pagkain. Nasa kusina ako noon matapos kong magtimpla ng kape. Habang hinihintay kong maluto ang kanin namin, napatingin ako sa may cellphone ko. May nakita na naman akong mga post ng dati kong kaklase. Napabuntong hininga ko. Hindi ko maiwasang mainggit. Iniisip ko kung ano na kaya ang buhay ko kung hindi ako naiwan dito kasama ni Lola. Kung nagtatrabaho na rin kaya ako at may sarili na rin akong pera. Yung hindi umiikot ang buong araw ko sa pag-aalaga lang. Pero naisip ko, kasalanan ba ni Lola yon? Sana all na lang talaga. May sarili ng ginagawa sa buhay. Ako, eto. Kasalanan talaga ni Mama to eh. Pinilit niya akong mapunta dito. Ay, kung sana simpleng pag-aalaga lang ang ginagawa ko, pwede naman yatang magpabayad ako kapalit ng pag-aalaga ko. Tama. Hello? Oh, okay lang naman. Ikaw kamusta? Ano? Ha? Hiring kayo? Pasensya ka na ha. May trabaho na rin kasi ako. Oo, caregiver ako. Naku, hindi naman kalakihan yung sweldo. Oo, sige, salamat na lang. Ay, pambihira talaga. Ayan, napareact lang ako sa post niya, tinawagan na kaagad ako. Dapat talaga kausapin ko na si Mama. Para naman yung may kapalit yung pagod ko. Hindi na lang puro sakit ng ulo. Hindi na sapat yung allowance lang ang pinapadala niya sa akin. Mas malaki pang kikitain ko kung magtatrabaho ako. Pagbaba ko ng cellphone habang humihigop ako ng kape, bigla kong narinig yung pamilyar na boses mula sa kwarto. Malakas at sunod-sunod. Napakuyom ako ng kamao. Hindi dahil sa galit ako kaagad, dahil alam ko kung paano matatapos ang eksenang ito. At paulit-ulit yon. Hindi lang iisang beses nangyayari yon sa isang araw. Mabilis akong naglakad papunta sa kwarto ni Lola Ninita. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Norly! Norly! Ay, nagsisimula na naman si Lola. Norly! Anak! Nasaan ka ba? Lola, wala dito si Mama. Lisel! Mabuti naman at nakikilala niyo ako. Nasaan ba ang mama mo? Wala nga si Mama rito. Ilang taon na. Bakit wala? Nasa Canada nga. Doon nagtatrabaho. Canada? Hindi. Nasa palengke lang siya. Sinabi niya sa akin may bibilhin siya ron. Natatandaan niyo pa rin talaga yung huli niyang sinabi sa inyo bago siya umalis. Pero hindi niyo naman matandaan kung ilang taon na siyang wala dito. Kanina ko lang siya nakita. Ay, wala nga dito si Mama. Matagal na siyang hindi umuuwi. Para akong nakikipagtalo nun sa batang hindi nakakaintindi. Paulit-ulit lang kami. Pinipilit kong kontrolin ang sarili ko. Pero nakakapuno na talaga. Biglang natahimik si Lola nang magtaas na ako ng boses. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pagkalito at takot niya. Parang batang hindi alam kung bakit ba siya napapagalitan. Lola naman! Nasa Canada po si Mama. 3 years na doon. 3 taon na. Naiintindihan mo ba? Hindi. Nandyan talaga siya. Nakita ko. Bakit ba hindi niyo maalala na umalis na siya? Hindi. Nakita ko nandito lang siya. Nandyan lang siya kanina. Wala nga rito si Mama. Ang kulit-kulit niyo naman. Nakita ko nga siya. Lola, pakinggan niyo naman ako. Nasa Canada si Mama. Nagtatrabaho siya doon. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan. Aray! Masakit naman yan. Ay! Bakit ba hindi niyo maintindihan? Alalahanin niyo naman. Araw-araw na lang tayong ganito. Umalis na siya. Hindi niya na tayo inuuwian. Naririnig niyo ba ako? Nagalit ba si Norly sa akin kaya hindi siya umuwi?
Hindi! Walang ganun na nangyari. Basta umalis na lang siya. Sino ka na nga pala? Hindi kita kilala. Ikaw ba yung bagong kasama ko rito? Hindi ako kaagad nakasagot noon dahil pagod na ako. Pagod na akong makarinig ng mga tanong na yon. Ilang daang beses ko nang ipinaliwanag ang tungkol doon, pero heto na naman kami, nasa parehong usapan. Nakatingin lang siya sa akin, hindi pa rin niya ako makilala. Nagulat pa siya nang magsalita ako dahil mas mataas na ang boses ko ngayon. Kita ko yung lungkot sa mga mata niya. Ako to, si Lisel, apo mo. Naririnig mo ba? Naiintindihan mo ba? Ay, pasensya ka na. Pasensya, lagi na lang pasensya. Hindi ko na kasi maalala eh. Nawawala sa isip ko. Pag-alala lang hindi nyo pa magawa. Samantalang ako lahat umiintindi dito. Lagi ko kayong inaalala. Lisel, masakit naman na po. Kasalanan nyo yan. Hindi ko naman sana dapat uulit-ulitin pa sa inyo yon. Nakakainis kayo. Pasensya ka na, Apo. Sinusubukan ko namang maalala pero para bang nabablangko ako. Minsan bumabalik naman. Ewan ko sa inyo. Nakakainis yung ganyang ginagawa nyo. Paulit-ulit na lang tayo sa totoo lang. Lagi na lang ganyan. Ano ba yung paulit-ulit? Hindi kita maintindihan. Kita nyo. Ayan, ganyan. Bahala nga kayo. Ang hirap nyo nang umintindi. Hindi ko inaasahang masasabi ko ang mga yon. Pero lumabas na sa bibig ko at hindi na napigilan pa. Nanginig ang baba ni Lola Ninita. Parang naiiyak na siya pero hindi ko pa rin pinapansin yon. Sarado na ang isip ko dahil wala na akong ibang nakikita kundi yung pagod at sakripisyo ko. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit niya pero sa halip na maawa ako, mas lalo lang akong nainis. Ang hirap-hirap nyo nang pakisamahan sa totoo lang. Pagod na ako. Pagod na. Maingay! Masakit sa tenga! Kayo ang manahimik. Punong-puno na ako sa inyo. Naiinis na ako dahil araw-araw na lang tayong ganito. Tama na, Iha. Huminahon ka. Gusto ko nang makahinga. Ayoko na ng ganitong buhay. Kailan ba matatapos to, ha? Kailan ba kayo babalik sa dati? Ako? Huwag ka nang umiyak. Ano ba yung matatapos? Hindi ko maintindihan. Ay, ewan ko. Mababaliw na ako sa inyo. Buisit! Aalis ka. Oo, lalabas muna ako. Ayoko na muna dito. Pagod na ako. Mas lumala ang ugali ko habang lumilipas ang mga buwan. Sa totoo lang, hindi naman isang araw lang akong nagbago. Paunti-unti yon, parang lubid na napupunit sa bawat paghila. Sa umpisa, napagtsatsagaan ko pa si Lola Ninita. Kapag paulit-ulit siyang nagtatanong, sinasagot ko pa ng mahinahon. Kapag naglalakad siya sa loob ng bahay, inaakay ko pa. Kapag kumakain, mahinahon ko pa siyang sinusubuan at sinasaluhan. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ako naman yung nauubos. Kaya sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging maikli ang pasensya ko. Tanghali noon, nasa kusina ako, nakatayo sa harap ng kalan habang nagluluto ng sinigang. Pagod na ako kahit hindi pa natatapos ang araw. 12:00 na naman pala. Lola, sandali na lang to ha. Medyo makunat pa kasi yung karne. Sinira mo kasi yung pressure cooker natin. Oh, si Mama tumatawag. Oh, Ma. Kamusta? Ilang minutes lang ang break ko kaya tumawag na ako sa inyo. Hindi kasi ako nakatawag kagabi. Pagod na pagod kasi ako. Kaya naman pala. Ganyan na naman ang sagot mo. Lagi na lang bang ganyan ang ipapakita mo sa akin? Paano ba dapat? Kasi kung pagod kayo, pagod din ako. Mabuti ka nga may sweldo eh. Ako ba? May allowance naman kayong pinapadala ko ha, hindi ba? Mas malaki ang kikitain ko kung nagtatrabaho ako. O kaya, bayaran mo na lang ako. Kapalit ang pag-aalaga ko kay Lola.
Para naman kung may magtanong sa akin, masasabi kong caregiver ang trabaho ko. Anak, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Lola mo yan. Kaya naman ako nandito para sa inyo. Para sa amin? Paano naman ako? Dito na lang ba ako habang buhay? Gusto ko rin naman na ma-experience yung totoong buhay. Kung paano magbanat ng buto. Hindi yung ganito. O siya, pag-usapan na lang natin yan sa susunod ha. Babalik na ako sa trabaho. Pagbaba ng tawag, tsaka ko lang narinig si Lola ni Nita na may kausap. Noong una akala ko may bisita kami. Pero nang sumilip ako, mag-isa lang pala siya. Nakatingin siya sa may bakanting upuan sa tapat niya. Ngumingiti at nakikipagkwentuhan. Napahinto ako at bahagyang kinilabutan. Alam ko na kaagad kung sino ang kausap niya. Si Lolo. Pero matagal nang patay si Lolo. Mahigit 10 taon na. Pero para kay Lola, minsan buhay pa rin ito. Naghihintay siya. Minsan nga ipinaghahanda niya pa ng pagkain. At katulad ngayon, kinakausap niya na parang naroon lang sa tabi niya. Pagkatapos magluto, inilapag ko yung malaking mangkok ng sinigang sa mesa. Lola, nakaluto na ako. Kumain ka na. Sinigang ba yan? Sinigang. Sinigang na may gabi at talbos ng sampalok. Alam mo, paborito ito ng asawa ko. Kapag umuuwi siya galing sa bukid, ito ang laging niluluto ko. Ang lakas-lakas niya kumain kapag ito ang ulam namin. Ganyan ka na lang sana lagi, Lola. Nakakaalala ka. At least yan. Alam kong ikaw na ikaw yan. Halika na, kumain na tayo habang mainit pa. Babalik ka pa sa bukid, hindi ba? Ay, talaga namang inaya niya pang kumain yun. Kumain ka na lang. Iniisip mo pa yung iba. Pero siya, hindi pa ba siya kakain? Pagod siya sa galing sa bukid eh. Tsaka asawa ko naman siya. Kayo na muna ang kumain. Mamaya nyo na siya isipin. Tumango siya. Kinuha ang kutsara pero nanginginig ang mga kamay niya. Sinubukan niyang magsubo pero nahulog ang kalahati ng kanin pabalik sa plato. Napabuntong hininga ko at pinanood lang siya. Pero makalipas ang ilang segundo, muli niyang sinubukan. Pero katulad ng sa una, nalaglag ulit yon. Kaya naman dumikit na ako sa kanya. Ako na ho, hayaan niyo na. Ako na lang ang magsusubo sa inyo. Huwag na, doon ka na. Ako na nga, matatapon na naman eh. Hindi, kaya ko pa. Anong kaya ko pa? Kita nyo na nga nanginginig na yung kamay nyo. Nalalaglag na yung mga pagkain. Hindi pa naman ako baldado. Hindi ko naman sinabing baldado kayo. Nahihirapan na kayo pinipilit nyo pa. Ayan, nasasayang na yung pagkain. Nalalaglag lang. Hindi ko alam Kinokontrol ko naman pero sadyang ganito. Ako na nga kasi. Ako na. Umupo na lang kayo dyan. Aray, dahan-dahan ka naman. Ang hirap-hirap nyo kasing pakiusapan. Pero hindi pa rin nagpapigil si Lola. Sa pagkakataong yon, natamaan ng kamay niya ang mangkok ng sinigang. At bago pa namin parehong maagapan, natumba na yon. Kumalat ang sabaw sa mesa. Nabasa pati ang damit ko. Ramdam ko ang init ng sabaw sa braso ko habang nakatingin sa mga kalat. Kasabay nun ang pag-init ng ulo ko. Nanigas si Lola ni Nita, dala na rin ng gulat. Nanginginig ang kamay niya. Ay, Lola naman! Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Araw-araw nyo na lang talagang pinapasakit ang ulo ko. Lisel, hindi pa pwedeng mag-ingat ka naman? Makinig ka. Huwag mo nang ipinipilit yung gusto mo. Pasensya na. Ayan ka na naman. Pasensya na talaga. Tigilan mo na nga yung kakapasensya mo. Lalo lang nagiinit ang ulo ko. Ano kasi? Alam nyo ba kung anong ginagawa ko? Nang ako lang mag-isa, ha? Alam nyo ba? Tapos ganyan pang ginagawa nyo. Lisel, iha. Ano? Hindi ko sinasadya. Tumahimik na lang kayo, pwede ba? Huwag na kayong magsalita pa.
Bigyan niyo naman ako ng katahimikan! Napaluha si Lola at doon lang ako natahimik. Ilang segundo kaming walang imik noon. Hanggang sa bigla na lang siyang nagsalita pero punong-puno ng pagkalito. Napakurap ako, hindi ako nakasagot. Dahil sa totoo lang, galit ako pero hindi sa kanya. Galit ako sa sitwasyon, sa pangarap na pakiramdam ko ay naiwan habang lahat ay umaabante. Pero hindi ko pa masyadong maintindihan yun noon. Kaya nagsinungaling ako dahil kitang-kita ko sa mukha ni Lola Ninita na nasasaktan siya. Galit ka ba sa akin? Hayaan nyo na yon, huwag nyo nang intindihin. Pasensya na talaga ha. Okay nga lang, huwag na kayong makulit. Pero nagagalit ka. Ang kulit-kulit mo kasi. Ay, huwag mo na nga muna akong kausapin, pwede ba? Pasensya na talaga. Paulit-ulit na lang talaga kayo. Daig nyo pa yung sirang plaka. Sa unang pagkakataon, hindi na ginalaw ni Lola yung pagkain niya. Naupo lang siya at nakatingin sa mesa. Habang ako naman ay naglilinis ng natapong ulam. Hindi ko naisip noon na mas masama pa sa natapong pagkain ng mga salitang binitawan ko sa kanya ng araw na yon. Mas naging mahirap ang lahat nang magsimulang maglakad si Lola sa gabi. Magigising na lang ako at makikitang nakaupo siya sa sala, nakatingin sa may pintuan. Nandyan na naman kayo? Halina kayo, bumalik na kayo sa may higaan. Ano? Nasaan ba ako? Nakarating na nga kayo dito sa sala tapos hindi nyo pa alam? Ang sarap-sarap ng upo nyo dyan. Sino bang hinihintay nyo? Sa isip ko kasi, nakaupo talaga ako. Okay lang sana yung nagsasalita kayong nakatulog eh. Pero yung ganyan na naglalakad na kayo sa gabi, perwisyo na yung ginagawa nyo. Hindi ko na mamalayan eh. Hindi ko na rin alam kung bakit kayo nagkakaganyan. Umiinom naman kayo ng gamot nyo. Kanina pa ba ako rito? Haba, anong malay ko? Basta nakita ko na lang kayo dito. Hindi ko maintindihan. Umaga na ba? Aalis na ba tayo? Anong aalis? Gabing-gabi pa lang. Tara na, bumalik na tayo sa higaan. Sandali lang. Dahan-dahan naman. Huwag mabilis. Pero sa paglipas ng mga linggo, mas naging delikado ang ginagawa niya. May mga pagkakataong nakikita ko siyang nasa kusina ng madaling araw. Minsan naman, binubuksan na niya yung pinto papunta sa likod bahay. At isang beses pa nga, muntik na siyang makalabas ng gate namin. Doon ako nagsimulang mainis lalo dahil alam ko kapag may nangyari sa kanya, ako ang masisisi. Bandang 2:00 ng madaling araw noon nang magising ako. Paglingon ko sa kama ni Lola Ninita, agad akong napabangon dahil walang tao. Lola? 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 Nasaan ba kayo? Ano na naman ba yan? 10 oras na ng gabi. Asan ba yun? Lola! Ay, kainis naman. Ganitong oras talaga niya ako paghahanapin. Ang bihira talaga. Wala naman dito sa banyo. Teka nga, paanong nabuksan to? Naku naman talaga. Marunong na siyang magbukas ng lock ngayon kahit nakatulog. Ay, perwisyo na talagang dinudulot niya sa akin. Hindi na nakakatuwa. Agad akong lumabas. Nakita ko si Lola noon, nakatayo sa may gate. Nakayapak, nakasuot lang ng manipis na duster. Ang malala, nakapikit talaga siya. Para siyang estatwa ron. Nagulat pa nga siya nang tapikin at tawagin ko siya. Lola, ano bang ginagawa niyo dito? Lisel? Ikaw pala. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Nakita ko kasi si Norly. Aalis daw siya kaya sinundan ko na. Si Mama na naman. Ay, panaginip niyo lang yung nakikita niyo. Ha? Hindi. Totoong nakita ko talaga siya. Nananaginip nga lang kayo. Mauuna akong sasalubong sa kanya. Babalik ka agad yon. Iyon ang sinabi niya sa akin. Ay, talaga naman. Tara na sa loob. Nakapaapa kayo.
Nagugutom na siguro yon. Paborito pa naman niya yung adobo. Papasok na ako at magluluto. Ano ba? Makinig nga kayo sa akin. Nasa Canada si Mama. Walang dadating dito. At alas 12 pa lang ng gabi. Matulog na ulit kayo. Tumingin siya sa akin. Ngumiti lang siya. Para bang hindi niya narinig yung mga sinabi ko. Tinuro niya ang madilim na kalsada. Napailing ako. Parang gusto ko na lang sumabog at magwala ng mga oras na yon. Naghalo-halo na lahat. Yung frustration, puyat, sakit ng ulo at galit. Mamaya nandito na siya. Hindi na yun dadating. Tara na sa kwarto. Nandito na siya. Nandito na ang anak ko. Wala nga siya rito. Ang kulit-kulit mo naman. Meron. Alam kong nandyan siya. Wala nga. Sige na, mahiga na kayo. Meron. Lola naman. Tignan mo doon. Doon siya dadaan. Mahaba ang magiging biyahe niya. Panigurado ko, gutom na yon. Hindi pa yun kumakain. Tsaka, natatakot yun kapag madilim. Wala nang tatayo. Mahiga na lang kayo dyan at matulog. Gusto niyo na naman bang makurot kayo bago kayo makinig, ha? Napansin ko kung gaano siya kaseryoso. Para bang totoo talaga sa isip niya ang lahat. Pero ako, pagod na. Wala na akong pasensya sa paulit-ulit naming routine. Tumaas ang boses ko. Yung sapat lang para masindak siya. Pero hindi malakas para marinig ng mga kapitbahay namin. Hindi ka ba talaga napapagod, ha? Ano? Hindi ka ba napapagod kakahanap ng taong wala naman dito? Sinong wala? Nakakapagod na kayo. Araw-araw nyo na lang siyang hinahanap. Nandito lang naman si Norly. Hindi. Wala siya rito. Naiintindihan mo ba? Alam mo ba yung salitang wala? Bakit? Ano ba yon? Ano ang wala? Nakita nyo na? Yan ang problema sa inyo. Wala na si Mama. Hindi na uuwi yon. Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi ka na niya mahal. Hindi ka na niya inaalala. Kaya tigilan mo na yung kakaisip sa kanya. Hindi yan totoo. Hindi. Totoo yan. Nasaan siya? Diba? Wala. Hanap ka ng hanap. Dumating ba? Wala. Kaya huwag ka nang umasa. Nanlaki ang mga mata niya at agad na nangilid ang luha. Doon lang niya ibinaba ang tingin niya. Napakurap ako, pero hindi pa rin ako lumambot kahit kita ko na yung lungkot sa mukha niya. Umiiyak siyang napatingin sa may pinto. Umaasang anumang oras ay lilitaw ang anak niyang matagal nang wala. Huwag na kayong umasa. Itatak niyo yan sa isip niyo. Hindi na uuwi dito yung anak niyo. Ayaw niya na kayong makita. Ano bang sinasabi mo? Hindi ganon ang anak ko. Kung hindi siya ganon, nasan siya? Wala, hindi ba? Wala na siyang balak na umuwi dito. Dahil ganyan ka na, pabigat ka na sa kanya. Perwisyo at sakit ng ulo na lang kasi ang binibigay mo. Huwag mong sabihin yan. Darating si Norly. Uuwi siya. Huwag niyo na siyang hintayin. Hindi. Alam kong darating ang anak ko. Di sana dapat matagal na siyang dumating. Dapat nga tanggap niyo na wala nang babalik sa inyo. Babalik siya. Babalik ang anak ko. Aray ko. Huwag mo namang hilahin ang tenga ko. Hindi ka kasi nakakaintindi. Hindi na siya uuwi dito. Kaya tumigil ka na sa kakahanap sa kanya. Isang araw, dumating ang nakababatang kapatid ni Lola Ninita, si Aling Belen. Nasa kusina ako noon, abalang naghuhugas ng mga pinagkainan, habang si Lola Ninita naman ay nakaupo sa sala. Paulit-ulit niyang tinutupi at ginugulo ang isang lumang panyo. Hindi ko alam kung pang ilang beses na niya yung ginagawa, pero dahil nalilibang siya, hinayaan ko na. Pero maya-maya lang, bigla siyang tumayo. Pagkatapos ay nagsimula na naman siyang maglakad paikot sa bahay. Lola, saan na naman ba kayo pupunta? Lola! Tatawagin ko si Norly. Tatawagin ko lang siya. Anong tatawagin? Wala siya dito. Saan niyo siya tatawagin?
Nasa kapitbahay lang siya. Nakikipaglaro siya ron. Lola naman! Umupo nga muna kayo! Ano ba? Umupo kayo! Isa! Ah! Ang higpit naman ng hawak mo. Hinahanap ko lang naman yung anak ko. Anong oras na hindi pa rin siya umuuwi? Ang kulit mo naman kasi! Diyan ka na nga lang sabi! Ano? Gusto mo na namang masaktan ha? Aray! Bakit ka ba nangungurot? Hahanapin ko lang naman yung anak ko. Naghahanap kayo ng taong wala naman dito. Kung gusto nyo siyang hanapin, pumunta kayo doon sa Canada. Doon kayo maghanap. Tumaas na naman ang boses ko noon. Doon ko lang napansin ang isang tao sa may pintuan, si Aling Belen. Nakatingin lang siya sa amin. Hindi ko alam kung nakita niya ba ang lahat ng nangyari. Mas bata siya ng ilang taon kay Lola ni Nita. Sa pagkakaalam ko, marunong siyang manggamot gamit ang paghihilot at pagtapal ng mga halamang gamot. Hindi ko alam kung totoo dahil malayo naman siya sa amin at wala rin naman akong pakialam noon. Pagpasok niya sa bahay ay agad siyang ngumiti ng pilit. Napatingin si Lola sa kanya. Saglit siyang natigilan. Pagkatapos lumiwanag ang mukha niya. Belen? Ikaw ba yan? Oo ate, ako nga ito. Belen, ang tagal mo namang hindi umuwi rito. Sino bang kasama mo? Ang asawa mo? Kasama mo ba? Ano ka ba? Matagal nang wala ang asawa ko ate. Lola, mag-ingat naman kayo. Pasensya na. Masaya lang akong nandito ang kapatid ko. Pag may nangyari sa inyo, ako pang sisisihin. Hay, hindi niyo ba kayang umupo na lang kahit na 5 minuto lang? Lisel, bakit ka ba ganun magsalita sa lola mo? Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko ha? Binabastos mo na kasi ang lola mo. Magdahan-dahan ka naman. Pinagsasabihan ko siya. Kung pangbabastos yun para sa inyo, bahala na kayo. Paniwalaan nyo kung anong pananaw nyo. Nakita ko na sinasaktan mo rin siya. Ginagawa ko lang naman yon para makinig siya sa akin. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya at yan ang ginagawa sa'yo, makakaya mo ba? As if naman mangyayari yon. Tsaka wala kang pakialam sa ginagawa ko. Hindi naman ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Baka gusto mong kunin na siya. Hahatian kita sa sweldong ibinibigay ni mama sa akin. Ano? Nagpapasweldo ka? Napakasama mo namang apo. Si ate ang nagpalaki sa'yo. Tapos ganyan mo lang siya susuklian? At talaga namang humihingi ka pa ng sweldo kapalit ng pag-aalaga mo sa kanya? Bakit? Sinabi ko bang alagaan niya ako noon? Tsaka may nakukuha naman siya kay mama ha. Pareho lang kami. Hindi ko akalaing ganyan ang apong ipinagmamalaki ni ate sa akin noon. Malayong malayo ang ugali sa sinasabi niya sa nakikita ko ngayon. Siguro ay nahihiya lang siyang sabihin na ang apo na ganyan. Kaya sinabi niya sa akin ang mga kasinungalingang yun doon. Nakatitig lang si Aling Belen sa akin. Tsaka siya umupo sa tabi ni Lola. Hinayaan ko na sila at nagpatuloy na lang ako sa mga gagawin ko. Makalipas ang ilang oras ng pakikipag-usap kay Lola, nagpaalam na rin siya. Narinig ko pa na ayaw siyang pakawalan ni Lola at kinukulit. Kaya bago niya pa ako tawagin, lumapit na ako. Lola, bitawan mo nga siya. Babalik din naman ako ate. Pangako yan. Sige na, wag na kayong matigas ang ulo. Isama mo na lang kaya ako. Aray ko! Sinasaktan na talaga ang ate ko. Sapat na sana sa akin yung mga pasana sa likod, braso at tagiliran. Pero ngayon, nakikita kong ginagawa niya ng harap-harapan. Mas lalo akong nagagalit. Huwag na nga kasi kayong makulit. Sige na ho, Aling Belen. Ako nang bahala kay Lola. Sige, Lisel. Alagaan mo ang lola mo. Sige na. Habang isinasara ko ang pinto, nakita kong huminto siya sa ilalim ng matandang puno ng mangga sa gilid ng bakuran. Matagal siyang nakatayo ron. Hindi gumagalaw, para bang may tinitignan. Pagkatapos ay inilapat niya ang kamay niya sa katawan ng puno at bahagyang may isinulat gamit ang daliri. Pag alis niya, lumapit ako at tinignan ko yon.
Hinawakan ko pa, pero naisip ko baka nga nabibigatan lang siya sa sitwasyon ni Lola. Kaya naman binaliwala ko na yon. Ang hindi ko alam, yun na pala ang huling normal na gabi ko. Bandang 11:00 ng gabi nang makaramdam ako ng kakaiba. Ano ba to? Hindi ako makatulog. Ay, ang init-init pa ng pakiramdam ko. Ayos lang naman ako kanina. Tapos bigla na lang ako nagkakaganito. Kulang na yata ako sa vitamins. Pumibigay na yung katawan ko sa pag-aalaga ng matanda. Asan na ba yung tumbler ko? Wala na palang laman. Akala ko, simpleng pagod lang yon. Bumangon ako at uminom ng tubig. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalala ang pakiramdam ko. Nanlalambot ang katawan ko, parang may sumisipsip ng lakas ko. Yung pakiramdam ko noon, may mabigat na batong nakapatong sa mga braso at binti ko, maging sa dibdib ko. Hindi na ako makagalaw ng maayos noon. Bakit pa ganito yung pakiramdam ko? Kapag pipikit ako, para namang lumulutang yung pakiramdam ko. Parang umiikot pa nga yung paligid ko eh. Kapag naman gagalaw, ang bigat ng pakiramdam. Ano ba tong nangyayari? Wala na akong mahihingan ng tulong. Ay! Itutulog ko na lang to at pipilitin ko. Lalabanan ko na lang. Paggising ko kinabukasan, agad kong napansin na may mali na talaga. Sinubukan kong abutin yung cellphone ko na nasa tabi ng kama. Pero hindi ko maitaas ng maayos ang kanang braso ko. Para bang namamanhid, walang lakas at nangangapal. Ano ba to? Hindi ko maigalaw yung kamay ko. Ay! Ayaw talaga! Ang sakit na rin! Ah! Ano yun? Aray! Aray! Parang may bumabaon na mga karayom! Ang sakit! Ano bang nangyayari sa akin? Dala ba talaga to ng pagod? Wala na akong maramdaman sa kamay ko! Lumipas ang 2 araw, mas lumala ang lagay ko. Si Lola nakaupo lang. May mga tinapay naman kami at yun ang kinakain niya sa tuwing nagugutom siya dahil nga hindi ako makapagluto. Pati mga binti ko, hindi ko na magalaw noon. Nahihirapan na akong tumayo. Doon na ako nakaramdam ng takot. Bandang hapon, nanunuyo na ang lalamunan ko. Pilit kong inaangat ang ulo ko at tinawag si Lola. Pero nakaupo lang siya at kinakausap ang litrato ni Mama. Lola! Lola! Tubig! Kuhanan mo ako ng tubig! Ha? Norly! Ayan ka na pala! Lola! Tulungan mo ko! Alalahanin mo naman ako! Ang tagal kitang hinihintay. Nandito ka lang pala. Dito lang pala kita makikita. Lola! Lola! Pero hindi na niya ako tinignan ulit. Muli siyang bumaling sa litrato habang ako patuloy na nilalamon ng takot. Dahil nararanasan ko na yung pakiramdam ng isang taong walang magawa. Yung pakiramdam na gusto mong tumayo pero hindi mo kaya. At ang hindi ko alam noon, iyon na pala ang simula ng mas mabigat na konsekwenses sa lahat ng ginagawa ko kay Lola Ninita. Ganito ba yung pakiramdam na walang pakialam ang mga tao sa'yo? Yung wala kang magawa, walang nag-aasikaso, yung hindi naalagaan. Ang hirap ng ganito. Kung nakakausap ko lang sana ng maayos si Lola. Kung nakakaalala lang siya. At kung matino lang ang isip niya. Matutulungan niya sana ako. Habang lumilipas ang mga oras, mas lumalala ang sitwasyon. Naiihi na ako sa higaan. Si Lola hindi na rin naaasikaso.
Hindi napapalitan ng damit. Sa basahan siya tumatapat para umihi at dumumi. Bawat pagkakataong yon, naaalala ko kung paano ko nagagalit kay Lola noon. Isang hapon, biglang bumukas ang pinto. Si Mama Norly yun. Binigyan siya ng time para magbakasyon noon at hindi ko nasagot ang mga tawag niya para masabi yun sa akin. Nang makita niyang gano'n ang itsura ko, agad siyang lumapit at napahagulgol kaagad. Lizelle, Diyos ko naman anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganito? Mama, ikaw ba talaga yan? O nananaginip lang ako? Nagdedeliryo na ba ako? Ako to anak. Ilang beses na kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Kaya nag-alala na ako. Pinapuntahan pa nga kita sa kakilala ko. Ang lola mo lang naman ang nakakausap niya. Pero wala siyang maisagot na maayos eh. Kaya ang alam nila, okay lang kayo. Mama! Mama! Sandali lang ha. Lilinisin ko muna ang lola mo. Baka siya naman kasi ang magkasakit kapag nagpatuloy siyang ganyan. Nakikita mo ang itsura niya? Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang aalagaan ko ha. Norly, ikaw ba yan? Iha, ikaw ba talaga yan? Ako nga po, Nay. Kamusta kayo? Tara po, papaliguan ko po kayo. Iba na kasi yung amoy niyo eh. Sabi ko na nga ba, uuwi ka. Sabi kasi nung babae sa akin hindi ka na raw uuwi. Pwede ba naman pong hindi ko kayo uwian? Ay, kung hindi pala ako nagbakasyon, baka hindi ko na kayo naabutan pareho. Dahan-dahan lang po ha. Matapos niya kay Lola, ako naman ang inasikaso ni Mama. Tapos noon, yung bahay. Hindi tumigil si Mama hanggang sa naging maayos ang lahat. Pero hindi pa natapos doon. Hanggang noong gabi, siya ang gumawa ng lahat. Hindi ko alam yung nararamdaman ko noon. Naiiyak ako habang nakahiga pa rin. Pero mas naiyak ako nang lapitan na ako ni Lola. Nasaktan ka ba? Ano? Anong sinasabi niyo? Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Kanina ka pa kasi nakahiga riyan Hindi niyo rin naman maintindihan kahit sabihin ko sa inyo kung anong nararamdaman ko. Ihilutin ni Lola ha. Eto bang kamay mo? Masakit ba ito? Ano bang ginagawa niyo? Hayaan niyo na lang ako. Massage lang naman ito, apo. Masakit ba? Sabihin mo sa akin kung masakit ha. Lola, tinawag niyo ba talaga akong apo? Naaalala niyo ako? Apo naman talaga kita, hindi ba? Huwag mong pigilin. Sa susunod kasi, huwag ka nang tatakbo sa labas ha. Kita mo ang nangyayari sa'yo. Ayan, kawawa naman ang mama mo. Napapagod na. Doon na ako tuluyang bumigay kasi kahit na nasaktan ko si Lola, nasigawan at pinakitaan ng masama, naalala pa rin niya ako bilang apo kahit na ang naaalala niya yung bata pa ako. Yun yung nagpamulat sa akin para maalala ko naman yung mga ginawa niya noong maliit pa ako. Kinabukasan, dumating si Aling Belen. Pagkakita ko pa lang sa kanya, kinilabutan na kaagad ako. Natatakot ka na ba, Lizelle? Tulad ng takot na naramdaman ng kapatid ko kapag sinisigawan at sinasaktan mo siya. Kayo ba? Kayo ba ang may gawa sa akin nito? Hindi na mahalaga kung ako. Ang tanong, nagsisisi ka na ba ngayon? Opo. Naging malupit at bastos ako kay Lola. Hindi ko na-realize yung pag-aalaga niya sa akin nung maliit pa ako. Siya yung naging katuwang ni Mama dahil iniwan kami ng papa ko.
Pero hindi biro ang ginawa mo sa kapatid ko. Alam ko po, Aling Belen. Patawarin niyo po ako. Hindi sapat ang pagpapatawad lang para makabawi. Hindi lang yan ang kaya kong ibigay sa'yo, Lisel. Patawarin niyo po ako. Magbabago po ako. Pinapangako ko yan. Ngayon, naiintindihan mo na. Oo. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng nagawa ko, naiintindihan ko na. Kay ate at sa mama mo, sa kanila ka humingi ng tawad dahil silang nagawan mo ng masama. Mas lalo akong napaiyak. Pagkatapos kong humingi ng tawad, unti-unting bumalik ang lakas ko. Unti-unti rin akong gumaling. Kasabay noon, nagsimula akong magbago, Miss Bella. Hindi dahil natatakot na ako sa kung anong kayang gawin ni Aling Belen sa akin, kundi dahil na-realize ko lahat ng mga ginawa ko, lalo na sa lola ko. Anak, ano ba talagang gusto mo sa buhay? Babalik na ako sa susunod na linggo. Ma, sabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Gusto kong magtrabaho. Yung trabaho na pinaghirapan kong pag-aralan. Gusto kong magamit yung diploma ko. Gusto kong magkaroon ng sariling direksyon. Gusto kong mabuhay na hindi nakatali sa pag-aalaga lang. Hindi naman sa hindi ko gustong alagaan si Lola, ha? Sige, titignan natin. Hahanap tayo ng mag-aalaga habang nasa trabaho ka. Pero may kondisyon ako, ha? Ano po yun? Huwag sanang malayo ang magiging trabaho mo. Kasi kung kakailanganin ka ng lola mo, para makakauwi ka kaagad. Opo, ma. Hahanap po ako dyan sa bayan para madali sa aking makauwi kapag kailangan ako ni Lola. Para isang tawag lang, pwede akong magpaalam. Ayoko rin na dumating yung araw na sisisihin mo ko dahil hindi mo natupad yung mga pangarap mo. Salamat, ma. Huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko. Hindi ko papabayaan si Lola. Pero sa totoo lang, sinabi ko na sa'yo matagal na, hindi ba? Pakiramdam ko na pag-iiwanan na ako ng lahat. Aasahan ko yan. Halika na, kumain na tayo. Po, si Lola po, hindi ba natin siya isasabay? Kanina ko pa siya pinakain. Ayun, nakatulog na. Araw-araw ko nang inaalagaan si Lola noon. Pag-uwi ko sa trabaho, ako na ang nag-aasikaso. Noong una, nanibago siya sa bago niyang kasama. Pero mapagkakatiwalaan naman si Ate Mabel. Kapitbahay lang din namin siya. Sinasama niya yung anak niya kapag aasikasuhin niya si Lola. Nakakadagdag yon para malibang din si Lola. Kapag day off ko naman, hindi ko siya pinapapunta dahil kaya ko namang aglagaan ng mag-isa si Lola. Sige na ate, day off ko naman bukas. Ito pala yung sweldo mo. Salamat ha. Ay naku, salamat din sa inyo ng mama mo ha. Malaking tulong to sa aming mag-ina. Kami nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil sa tiyaga nyo kay Lola. Tsaka nakikita ko namang inaasikaso nyo siya ng maayos. Medyo nagkakapisngi na nga eh. Siguro masasarap yung pinapakain nyo sa kanya. Oo, mahilig pala siya sa sabaw ano? Kaya yun ang mga iniluluto ko sa kanya para marami siyang nakakain. Kaya pala. Salamat ate ha. Nga pala eto, ibili mo na para dyan sa anak mo. Naku, hindi na. Sobra-sobra na nga sa amin tong pangpasweldo ng mama mo. Hindi ko na matatanggap pa yan. Ano ka ba, Ate Mabel? Okay lang yan. Napapasaya niya naman si Lola. Nalilibang siya. Alam mo, nung minsan, may kinukwento nga siya sa akin na may bata raw dito eh. Oo. Alam mo, napagkakamalan niyang ikaw yung anak ko. Kaya nga tanggapin mo na to. Ako nang bahala kay Lola. Sa Lunes mo na lang ulit siya puntahan dito. Sige, salamat ha. Salamat talaga. Ngayon, kapag nagtatanong si Lola ng paulit-ulit, sinasagot ko na. Kapag hinahanap niya si Mama Norly,
Kinakausap ko na siya ng mahinahon at hindi na pagalit yon. Isang gabi, habang inaayos ko ang kumot niya, bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. Matagal niya akong tinitigan, para bang malinaw sa isip niya ang pagkakataong yon at para bang kilalang kilala niya ako. Ngumiti pa siya sa akin, Miss Bella. Lisel? Apo, Po, may kailangan ka ba, Lola? Sabihin mo lang sa akin, ibibigay ko sa'yo. ako ba ang nagpalaki sa'yo? Opo, kayo po ang nag-alaga sa akin nung maliit pa ako, lalo na nung iniwan kami nung papa ko. Papa mo? Ikaw ba yung anak ni Norly? Opo, ako nga po yon. Malaki na po ako, hindi ba? Kamukha ko po ba yung mama ko? Ah, oo. Parang nga. Nasaan ba yung mama mo? Bumalik na po si mama sa Canada. Doon po siya nagtatrabaho. Hindi ba siya uuwi rito? Uuwi naman po, pero kapag tapos na po yung contract niya. Huwag po kayong mag-alala, dadating siya dito. Hindi naman kayo matitiis nun eh. Sasamahan mo ba ako dito hanggang sa dumating na siya? Hihintayin natin siya pareho? Opo naman. Sige po, nandito lang po ako sa tabi nyo. Hindi po ako aalis. Aalagaan ko po kayo at babantayan. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Niyakap ko siya. Habang umiiyak, yakap ko siya noon. Doon ko rin naramdaman ang kapatawaran na matagal ko nang hinihiling. Mula noon, Miss Bella, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na hahayaang maramdaman ni Lola Ninita yung sakit na minsan kong ipinadama sa kanya. Dahil balang araw, lahat naman tayo ay tatanda rin. At kapag dumating yung panahon na yon, sana may mag-alaga pa rin sa atin ng may pagmamahal, pasensya at pag-uunawa. Hanggang dito na lang po, Miss Bella. God bless po sa inyo at sa channel nyo. Ang tapang niya sa part na shinare niya yung story niya. Pero at least nagbago siya, no? At ngayon talaga namang bumabawi na siya sa lola niya. Masaya ako na may pagbabago, may pagpapatawad. Tama din naman na lahat tayo tatanda rin. Kaya kahit gaano pa kakulit yung mga lola nyo, lolo nyo o magulang nyong matatanda na, dapat hindi nyo sinasaktan. Mahalin at bumawi kayo sa pagmamahal na binigay nila nung maliliit pa tayo, nung wala pa tayong muwang at sa kanila pa tayo nakaasa. Maraming salamat sa pakikinig. See you sa next upload. Paki-like and comments na rin para mapakinggan pa ng mga ibang listeners natin.